Ang nakaraan. Ang ating ay nakuha ang pendant na magbubukas ng daan patungo sa lugar kung saan naroon si Levi, ang guardian dragon Leviathan. Sa kanyang pagpunta sa ilalim ng dagat, dito ay nakita niya ang napakaraming mga sea serpent, na parabang mapapalaban ang ating bida ng napakatindi sa mga ito. Pagpapatuloy, habang gumagawa ng paraan ang ating bida na iligtas ang floating archipelago sa nakatakda nitong pagkawasak, ang mga ito na utusan ng Troyban ay kumikilos rin para patayin si Theo, ngunit ngayon ay papatayin nila lahat ng hadlang sa kanilang daraanan. Ang taong bayan ngayon ay natatakot at nagtataka sa mga nangyayari, bakit raw ito ginagawa ng three maritime families? Na dito nila naiisip na maaaring totoo nga ang usap-usapan ng mga terorista nga ang ating bida, dahil unti-unti silang napapaniwala ng mga ito. Kaya lang dumating ang babaeng ito, si Marty para pigilan ang kapangahasan ng mga kalaban sa kanilang balak gawin, tumigil kayo dyan, sigaw nito sa mga kalaban. Sumigaw pang muli si Marty, terorista. Anong pinagsasabi ninyo? Anong pruweba ninyo na may katotohanan lahat ng inyong mga paratang? Tanong nito. Dagdag pa nito, hindi ba ninyo nakita na hawak niya ang espada? Iyon ay isang katotohanan na siya ang reincarnation ni Kriemhild? Paliwanag nito sa mga kalaban at sa mga taong nag-aalinlangan. Muli pa itong nagsalita, ako ay nanunumpa sa karangalan bilang isang priest na pinuprotektahan ang temple ng ilang henerasyon, na ang lahat ng sinasabi ko ay may katotohanan. Magpaliwanag kayo sa inyong mga paratang, sabi nito, na nakahanay ang mga mandirigma ng temple sa tabi nito para maghanda sa posibleng labanan. Naririto na rin si Antonio, ang pinuno ng floating archipelago, na walang magawa ngayon sa panghihimasok ng mga Troyban. Narinig pa niya ang sigaw ni Marty, bakit nakikialam ang Troyban sa marangal na sangtuwaryo ni Kriemhild? Ang taong bayan naman ay nagulat sa kanilang nalaman, ano? Troyban, di ba sila ang nagnakaw ng Dragon Slayer Sword? Ang alam ko pa nga, inambush nila ang three maritime family para lang makuha ang espada, sabi ng mga ito. Teka, hindi kaya, hoy ikaw, kumampi na ba kayo sa mga Troyban? Hindi pa ba sapat ang espada, pati si Kriemhild ay gusto mo ring ibigay sa kanila? Tanong ng isang ito na unti-unti nang nagiging malinaw sa kanyang mga mata ang mga totoong nangyayari sa kanilang bayan. Dahil doon, nagkaisa na ang taong bayan sa mga sandaling ito, hindi kami papayag na kunin ninyo siya, hindi mangyayari ang gusto ninyo, puprotektahan namin si Kriemhild, sabi ng mga ito. Itong si Spinola naman ay hindi na natutuwa sa kanyang nakikita at naririnig, dahil mamamatay sila pag hindi nila nagawa ang pinagagawa sa kanila, kaya mapipilitan na itong gawin ang marahas na paraan. Agad lumapit ang isa sa mga tauhan nito, Sir Spinola, hindi po kaya sobra na ang ating ginagawa ngayon? Baka kailangan po muna nating ipagpaliban ito? Tanong ng babaeng ito, dahil magkakagulo ngayon. Hindi na talaga mapipigilan ang isang ito, wala ng ibang oras, wala ng ibang panahon, dahil ito lang ang binigay sa kanila ng Troyban, sa oras na hindi nila ito magawa, mga ulo nila ang lilipad ngayon, mga pangkat ng Troyban mercenary, patayin ang lahat ng hadlang sa inyong mga daraanan, utos nito. At ayun na nga, agad nang kumilos ang mga ito, na nagliparan kaagad ang mga ulo ng mga taong bayan na kanilang nadaanan, naging madyugo ngayon ang lugar na ito dahil sa kasakiman ng angkan ng Troyban. Tuloy-tuloy ang ginawang pagpatay ng mga sundalo ng Troyban sa mga taong bayan na walang kalaban-laban, ang mga iilang sundalo naman ay nakatingin lang sa isang tabi at walang ginagawa. Ang isang ito naman ay pinipiglan si Spinola, sabi nito, "Huwag po ninyo ituloy ito Sir Spinola, ang ganitong pamamaraan ay may malaking epekto sa inyong katayuan, at babalik po ito sa atin, pag-aalala nito." Sinagot naman ito ni Spinola, "Hindi. Sa tingin mo ba pag tumigil tayo rito ay mailigtas nito ang iyong buhay?" Tanong ni Spinola, na agad naman nanlamig ang katawan ng matandang ito. Sabi pa nitong traidor na ito, "Minsan na tayong nagtaksil sa floating archipelago, kaya wala na tayong pagpipilian ngayon kundi ang maging aso ng mga Troyban." Sabi nito, na talagang para sa sariling buhay, kahit madumisan ang karangalan, at kahit mamatay ang kanyang bayang pinaglilingkuran ay gagawin niya ang lahat. Muli pang sumigaw si Spinola, "Patayin ang lahat ng taong haarang sa inyong daraanan. Ako nang baalang managot rito." Utos niya, na ang mga ito ay kinakabahan, dahil kapwa nila mamayan ay mamamatay sa sarili nilang mga kamay, dahil nanumpa silang puprotektahan ang taong bayan, ngunit dahil sa maling pamumuno,
sila mismo ang papatay sa taong bayan. Sumugod na kayo, kailangan nating makuha ang Dragon Slayer Sword kahit na anong mangyari, sigaw ni Spinola, na ganun na nga ginawa ng mga tauhan nito, na ang mga taong bayan naman ay takot na ngayon, lalo pat wala silang sandatang dala-dala ngayon. Ang mga bantay mandirigma naman ng temple ay agad na ring kumilos, sabi ng bantay ni Marty, kailangan na po ninyong lisanin ang lugar na ito Priestess Marty. Pakiusap nito sa kanyang pinuno, sabi naman ni Marty, okay lang yan, kailangan kong lumaban kasama kayo. Ang taong bayan ay wala nang magagawa kundi ang lumaban, sabi ng mga ito, hindi kami papayag na saktan ninyo si Kriemhild, hindi kayo maaaring pumasok rito, magkakamatayan tayo, sigaw ng mga ito, na ang iilan ay akmang tatakas na ang iba ay talagang lalaban. Huwag kayong matakot, walang mangyayari sa bayang ito kung patuloy tayong magpapaalipin sa maling pamamahala ng ating gobyerno, labanan natin sila ng harapan, sigaw ng mga tao may paninindigan, na talagang pababagsakin na nila ngayon ang pamahalaan nila. Kaya lang dahil sa bibig lamang ang mayroon ang mga ito, at ang kanilang mga kama o ay hindi maabot ang kanilang mga kalaban, ang napakahabang sibat ng mga kalaban ay mabilis na nakakalapit sa kanilang katawan, sapat para kabahan ang mga ito. Kaya lang hindi iyon natuloy sa isang lalaki, dahil agad nang dumating itong si Antonio, ang kanilang tunay na pinuno na hindi nagtaksil sa kanila, tutulong siya para protektahan ang kanyang mamamayan. Dahil sa paglitaw ni Antonio Spinola, ay agad na natigilan ang mga tauhan ng pinuno ng kalaban na isa ring Spinola, dahil magkadugo ngayon ang magkalaban. Patuloy na lumalaban si Antonio, gamit ang kanyang espada ay sinasangga ang mga pag-atake ng mga kalaban, na nagtitilsikan ngayon ang mga spark na apoy sa mga nagbabanggang bakal. Nagulat ang isang ito sa kanyang nasaksihan, dahil nakikilala niya ang dumating. Sabi nito, "Hoy hangal ka, anong ginagawa mo dyan Antonio Spinola?" Utos nito na may bahagyang takot, iyon ay dahil kumampi sa taong bayan ang kanyang anak na si Antonio, na mangangahulugan na kailangan niya itong patayin. Hindi bumibitaw ang isang ito, talagang gagawin niya ang nararapat, at hindi magpapaalipin sa maling pamamahala. Sabi nito, napakatagal na panahon na rin ama. Sabi nito, na talagang hindi sang-ayon itong si Antonio sa maling pamamalakad ng kanyang ama. Walang hiya ka, sa ginagawa mong iyan, sinasabi mo bang tinatalikuran mo na ang posisyon na tagapagmana? Para lang sa walang kwentang mga ipis na ito. Sigaw nito, dahil tagapagmana niya si Antonio, na hindi maaari na magkalaban sila ngayon. Na hindi nagustuhan ni Antonio ang turing ng kanyang ama sa taong bayan, dahil talagang napakababa ngayon ang tingin ng pamahalaan nila sa taong bayan, kaya ganun-ganun na lamang gamitin ang mga ito, bagay na hindi gusto ni Antonio. Kaya, nakiisa ngayon ito na maghimagsik laban sa kanilang pamahalaan, alam niya na si Theo ang talagang makakaligtas sa kanila, kaya isusugal niya ang kanyang buhay para lang hindi makuha ang espada at hindi mapatay si Theo, at ang kanyang mga mamamayan. Anong pinagsasabi mong walang kwenta itong pinili kong landas? Galit na sabi ni Antonio, na ang tauhang ito ng kanyang ama ay natigilan, dahil ang talim ng kanyang sandata ay agad na naputol. Ang sinasabi mo bang walang kwenta ang pinili ko, mas tama ba ang pagtaksilan ko ang aking bansa, at patayin ng walang kalaban-laban na taong bayan? Tanong ni Antonio, walang hiya kang bata ka, sabi ng kanyang ama, na nagngingit-ngit na ngayon sa galit, dahil para sa isang ito, ang kanyang ginagawa ay panatilihing buhay at ligtas ang buhay ng kanyang pamilya kahit nasa maling landas pa siya, na si Antonio naman ay mas pinahahalagahan ang tama kahit buhay pa nito ang kapalit o maging magkalaban sila ng kanyang ama. Hindi lamang pala si Antonio ang dumating, dahil naririto na rin ang kanyang mga tapat na tauhan na patuloy na naglilingkod rin sa kanya. Ang mga ito ngayon ang magbibigay ng sapat na oras para magawa ni Theo ang kanyang mga dapat gawin, at maiwasan rin ang mga karagdagang patay sa taong bayan. Biglang sumigaw ng napakalakas itong si Antonio, lahat ng miyembro ng aking Black Skull, inuutusan ko kayong pigilan at tapusin ang mga masasamang kalaban, at protektahan ang taong bayan, utos ni Antonio. Na ganun nga ang ginawa ng kanyang mga tauhan, agad na nilabas nila ang kanilang mga sandata, hinarap ang mga kalaban, na nagawa nga nilang pigilan ang mga umaabanteng mga traidor sa kanilang bayan. Sabi ni Antonio, kahit papano napataas mo ang morale ng aking mga tauhan, kaya lang kahit anong anggulo ko tignan ay dahado kami sa labang ito. Sabi niya, iyon ay dahil mas marami ang bilang ng mga kalaban kaysa sa kanyang mga tauhan, bagay na hindi nila kakayanin ito pag nagtagal ang laban.
Theo bilisan mo, sabi nito sa kanyang isipan. Sa kabilang banda naman, sa ilalim ng karagatan, ang ating bida ay nasa gitna pa rin ng karagatan, at pinapaikutan siya ng mga sea serpent, hindi siya ginagalaw ng mga ito, kundi patuloy lang iniikutan. Dahil sa mga halimaw ang mga ito sa mata ni Theo, agad niyang itinaas ang kanyang sandata, handa para sa anumang laban na maaari niyang kaharipan. Sabi nito sa sarili, inaasahan ko na ang sea serpent na makakaharap ko rito, pero hindi ganito karami, sabi nito sa sarili. Ang mga mata ng ating bida ay nagmistulang mata na ng isang dragon, o reptilian animal, habang piyang mamasdan ang mga galawan ng sea serpent, dahil may kakaiba sa mga ito, simula nang makita siya ng mga ito hindi siya inatake. Napasabi pa si Theo, bakit umiikot-ikot lang sila, at tahimik na pinagmamasdan ako. Pagtataka ni Theo sa mga nangyayaring ito, na para bang may gustong sabihin ng mga ito sa kanya. Agad siyang napatingin sa kanyang sandata, sabi nito, hindi kaya dahil ang enerhiya ng Leviathan ay nasa espadang ito. Mga bagay na naiisip ng ating bida, dahil ang mga sea serpent ay mga alipo race ng Leviathan, kaya maaaring nakikita nila na si Theo ay katulad ng kanilang pinuno. Dahil doon, may kung anong bagay ang sumagi sa isipan ng ating bida, may gusto siyang subukan ngayon, dahan-dahan niyang inaabot ngayon ang isa sa mga sea serpent sa kanyang harapan. At nang maabot nito ang nguso ng sea serpent, agad niya itong hinimas na para bang isa niya itong alaga, na napapikit naman kaagad ang sea serpent, tanda na napaamo niya ito kaagad. At isang notification kaagad ang lumabas, ang sea serpent ay nagtitiwala sa iyo, ang sea serpent ay kinikilala kang bilang kanyang master, tanda na magagawang makontrol at mautusan ngayon ng ating bida ang mga ito. At ayun na nga, isang matinding liwanag. Ngayon ang lumitaw, patunay ng pagkakaisa ngayon ng sea serpent na ito sa ating bida, na para bang nagkaroon ngayon sila ng familial contract. Isa na naman notification ang lumabas, sabi rito, ang pagpapaamo sa isang wyvern ay gumana, napaamo mo ang sea serpent, sabi ng system sa ating bida, tanda na maaari na niyang sakyan ito, gaya ng ginagawa niya sa kanyang dragon. Pamilyar sa ating bida ang pakiramdam na ito, dahil ganitong-ganito ang naramdaman niya nang magawa niyang mapaamo si Umbra, ang dragon na matigas ang ulo, sabi pa ng ating bida, nararamdaman ko na ang kanilang emosyon ay dumadaloy ngayon sa aking puso. At isang matinding liwanag pa ang kumawala ngayon, dahil ang sea serpent na ito ngayon ay pumapasok na sa dragon hit ni Theo, karagdagang lakas na naman ang kanyang natamo ngayon. Nagliliwanag ng husto ngayon si Theo, ang isa sa mga sea serpent ay nagawa na niyang mapaamo, ang iba pa ay nakatingin rin sa kanya, na naglalapitin rin ngayon, sila ay nagtataka sa enerhiya ni Theo, may halong takot, at pagkamangha. Ayun na nga, nasa paligid na niya ngayon nang malapit ang mga sea serpent, sabi nito sa sarili. Tama nga ako, ang enerhiya ng Leviathan na nasa akin ang tumawag sa kanila, hindi ninyo ako inatake, kasi taglay ko rin ang parehas na enerhiya mula sa inyong pinuno. Ang isa sa mga sea serpent ay nagbukas ng kanyang bibig, animoy may gustong sabihin ng isang ito sa ating bida, na agad naman niyang pinagtakhan kung anong gustong sabihin nito. Agad na intindihan ng ating bida ang gustong sabihin ng sea serpent, sabi nito, huwag kayong mag-alala, magtiwala lang kayo sa akin, sabi nito ng manggit sa kanyang mukha. Agad niyang hinawakan ang napaamo niyang sea serpent, at nagsabi, ako nang bahala sa isang iyon, sabi nito, na ang sea serpent ay humihingi ng tulong para sa Leviathan, at iyon rin naman ang dahilan kung bakit naririto ang ating bida. Sige dalhin mo ako kung saan siya naroroon, at ayun na nga, agad nang sumakay itong ating bida sa sea serpent na parabang isang dragon rider, mabilis na naglalakbay ngayon ang isang ito papunta sa ilalim pa ng karagatan. Tuloy-tuloy ang paglangoy pa ilalalim ng sea serpent na sakay ng ating bida, patungo ito sa seafloor kung saan naruroon ang Leviathan na kailangan ng tulong ng ating bida. Hindi napapano si Theo sa ilalim ng karagatan, kahit matindi ang water pressure sa ilalim, kinakaya niya ito gawa ng singsing na bigay sa kanya, kasi nagkaroon rin ito ng parang hasang na tulad ng isang isda, kaya nagagawa niyang huminga ng normal sa ilalim, pero habang unti-unti nilang nararating ang pinakaibaba, nararamdaman niya ang pag-iba ng pressure rito. Iyon ay dahil may hindi maayos na pagdaloy ng mana ang kumikawala rito, iyon ay mula mismo sa Leviathan, dahilan para baguhin ang current o pagdaloy ng tubig sa pinakailalim ng karagatang ito,
dito rin ay alam na ng ating bida na malapit na sila sa lugar kung saan naruroonan ng Sea Serpent. Agad na lumabas ang system, Hatchling Synchro activated, isa sa mga pamamaraan ng ating bida ang gumana ngayon para mas lumino ang kanyang mata. Na ganun nga ang nangyari, nagmistulang reptilian ay ngayon ang kanyang mga mata na tulad ng nilalang na sakay niya ngayon, para mas makakita ito ng malinaw sa ibaba. Dito ay nakita na nga ni Theo kung saan naroroon ang Leviathan, nasa pinakailalim nga ito ng karagatan, na parabang natutulog pa rin ito ng napakatagal na panahon. Bumaba na si Theo sa Sea Serpent na kanyang sinakyan, kahit napakalaki ng halimaw na iyon, napakaliit lamang ito kung ikukumpara sa Leviathan, si Theo naman ay sinusuri ng mainam ang bawat sandali at ang kanilang sitwasyon ngayon. Ito na ang Leviathan, may kung anong bagay, mana ang nakabalot sa kanyang katawan ngayon, na natatakpan rin. Ang kanyang mga mata, parang nanghihina ngayon ang isang ito. Kahit mukhang mahina ang Leviathan ngayon kumpara sa totoong lakas nito paggising, ramdam ni Theo ang nakakakilabot na lakas nito, kaya agad siyang napapadepensa para sa kanyang sarili, pero may napansin rin siyang kakaiba rito. Ang Sea Serpent sa likuran ng ating bida ay hindi umalis sa tabi ni Theo, nagmukha itong isang bulate sa liit nito kumpara kay Levi, tulad rin ng sabi ng Sea Serpent. May mali sa mana ng Leviathan ngayon, hindi ito normal, na alam ni Theo na ibang-iba ito sa alala na nakita niya sa memorya ni Kriemhild. Agad namang lumabas ang isa sa mga guardian, sabi nito, aba. Wala na siya, sabi nito na agad namang nagtaka si Theo sa sinabi nito sa kanya, ganun rin ang isang ito na nasa bandang ibaba. Oo nga, napakadelikado niyan, sabi ng mga ito, na mukhang ikakasawi ni Levi ang sitwasyon niya ngayon kung hindi kaagad magagawa ng paraan. Agad nagtanong si Theo, ganun ba kasama ang lagay niya? Tanong nito ng seryoso, dulang ka ba? Taglay mo na ang kanyang enerhiya, dapat alam mo na ang pagkakaiba nito, sabi ng mga ito kay Theo. Ano, taglay ko ang enerhiyang iyon? Tanong nito sa sarili, na ganun nga, biglang lumabas sa kanyang katawan ang parehas na enerhiya, na naguguluhan ngayon ito kung ano ang nangyayari. Kaya napaisip ito ng malalim sa kung anong ibig sabihin ng nangyayari ngayon kay Levi. Hindi kaya ganun ang nangyayari sa kanya, sabi nito. Ang tinutukoy ng ating bida ngayon ay ang tinatawag na Demon Shadow Toxin, na minsang nalaman niya noon, na hindi maganda talaga ang ibig sabihin nito. Kaya dito ay kita na sa mata ng ating bida ang parehas na pag-aalala, sabi ng mga guardian sa tabi niya, oo, tama ka, ganun nga ang nangyayari sa kanya ngayon, sabi ng mga ito. Ang Demon Shadow Toxin ay isang klase ng lason na sumisira sa pag-iisip ng isang nilalang. Ang nakabalot ngayon rito kay Levi ang nag-aalis ng pangunawan nito na makontrol ang sarili. Nangangahulugan na ang Guardian Dragon na ito ngayon ay isang baliw na wala ngayon sa kanyang sariling pangingisip, kaya nagwawala ito ngayon. May magagawa kaya ang ating bida na mapigilan ang isang ito. Maliligtas kaya ito ni Theo. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like o mag-comment, makakatulong po ito ng malaki sa paglago ng channel, at makapagbigay pa ng magagandang kwento. Salamat!